Ano nga ba ang pakiramdam kapag tayo ay namatay? May buhay pa ba pagkatapos ng kamatayan? Totoo nga bang makakasama natin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na? Ano ang misteryo sa likod nito? Malamang ay napapatanong ka rin ng mga bagay-bagay patungkol sa kung ano ang magiging kalagayan natin pagkatapos ng kamatayan. Maaring isa itong malalim na usapin at isang seryosong bagay na nananatiling misteryo. Gayunpaman, sisikapin pa rin nating alamin at pag-usapan ang mga bagay-bagay patungkol sa kung ano nga ba ang magiging kalagayan natin o ng ating kamalayan pagkatapos nating lisanin ang mundong ito. Kaya, simulan na natin. Ang kamatayan ay maaaring hindi natin may iwasan. Mayroong posibilidad na lahat ng tao, hayop, insekto, at iba pang nabubuhay na nilalang ay makakaranas nito. Maraming nagsasabi na ang kamatayan ay isang natural at parte ng buhay ng isang nilalang. Subalit marami sa atin ang natatakot dito. Gayunpaman, maraming mga lumalabas na usapin o konsepto ng paniniwala ng siyensya at relihiyon tungkol sa kamatayan. Subalit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng misteryong ito? Totoo nga kaya na mayroon pang buhay pagkatapos ng kamatayan? Maraming iba't ibang paniniwala ang relihiyon patungkol dito. Ilan sa mga relihiyon na ating pag-uusapan ay ang Kristyanismo, Islam, Budismo, at Hinduismo. Una nating talakayin ang konsepto ng Kristyanismo tungkol sa life after death o buhay pagkatapos ng kamatayan. Magkakaiba ang paniniwala ng Kristyanismo pagdating sa kamalayan matapos pumanaw ang isang tao. Ayon sa isang mangangaral, naniniwala sila na ang consciousness o kamalayan ng isang tao ay nawawala pagkatapos ng kamatayan. Ito ay mababasa sa Biblia, sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 hanggang 6, na nagsasabi, alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit, ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Maaring ang Bible verses na ito ay nagpapahiwatig na ang mga patay ay wala ng pakiramdam, wala ng pag-iisip, at wala ng kamalayan. Ito marahil ang dahilan kung bakit may mga Kristiyanong hindi naniniwala sa pag-aalay ng mga bulaklak o pagkain sa puntod ng isang yumao. Dahil hindi na nito alam o hindi na nito ma-appreciate ang anumang bagay na iaalay mo sa puntod nito. Ngunit may mga Kristiyano namang naniniwala na hindi natatapos ang buhay ng isang tao kapag ito ay namatay. Naniniwala sila na ang mga kaluluwa ng mga pumanaw ay nasa ilalim ng dambana ng Diyos sa langit. Mababasa sa Pahayag chapter 6 verse 9 hanggang 10 ang talatang ito. Inalis ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubus lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat. Huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. Ang bersikulong ito ay nagbibigay sa ilang mga Kristiyano na may kamalayan o consciousness pa rin ang mga tao pagkatapos ng kamatayan. Gayunpaman, maaaring patuloy pa rin pinagdedebatihan ng mga Kristiyano ang patungkol sa usaping ito. Ayon naman sa relihiyong Islam, naniniwala sila na kapag ang isang tao ay namatay, ay hindi ito nawawala. Sapagkat ayon sa kanilang aral at paniniwala ay mayroon pang buhay pagkatapos ng kamatayan. Sinasabing ang mga kaluluwa ng taong pumanaw ay nananatili pa ring umiiral sa kabilang buhay. Ang kaluluwa ay dadaan sa paghuhukom ni Allah at tatanggap ng gantimpala o parusa ang sinumang tao depende sa kanilang mga ginawa sa mundong ibabaw. Ang sinumang naging tapat sa kanilang pananampalataya at gumawa ng mabubuting bagay ay makakatanggap ng reward o gantimpala sa paraiso. Habang ang mga hindi sumunod sa mga aral ng Islam ay paparusahan naman sa impyerno. Ang konsepto ng Islam patungkol sa bagay na ito ay may ikukumpara rin sa aral ng Kristyanismo na nakasulat din sa Biblia. Bukod sa Kristyanismo at Islam, may mga sariling paniniwala rin ang mga Hinduismo at Budismo tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang mga relihiyong ito ay nagmula sa mga bansa tulad ng India, Nepal, Bangladesh at iba pa. Magkaiba ang relihiyong Hinduismo at Budismo. Ngunit halos magkapareho lang ang kanilang mga konsepto o pananaw tungkol sa usaping ito. Ayon sa kanila, ang buhay ng isang tao ay nagwawakas o di naman kaya ay magpapatuloy sa kabilang buhay.
Ngunit pagkatapos nito, ang kaluluwa ng isang taong pumanaw ay muling mabubuhay sa ibang katawan na kung saan ay mabubura lahat ng kanyang mga alaala sa kanyang nakaraan. Mabubuhay siya bilang isang nilalang at muli siyang isisilang sa panibagong katauhan. Ang konseptong ito ay tinatawag na reincarnation. Ang ideya ng reincarnation ay hindi lamang nakabase sa buhay ng tao, kundi ito ay tumutukoy din sa iba't ibang mga nilalang gaya ng mga hayop, insekto, at maging sa mga puno o halaman. Dahil sa ideya na ito ay maraming mga Hindu at Buddhist ang nagpapahalaga sa mga hayop at halaman dahil naniniwala sila na ang mga ito ay ang kanilang mga ninuno o pamilya na pumanaw na. Iba-iba man ang paniniwala ng mga relihiyon patungkol sa kamatayan, marami pa ring mga tao ang patuloy na nag-iisip kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa kamalayan kapag hinarap na natin ang ating huling hininga. Kung agham ang tatanungin, ay wala pa itong sapat na kaalaman o impormasyon kung ano nga ba ang kahahantungan ng ating isip o kamalayan pagkatapos ng kamatayan. Matagal na itong pinag-aaralan at iniimbestigahan ng mga siyentipiko sa iba't ibang larangan ng science, gaya ng biology, neurology, psychology at quantum physics, kung saan pinag-aaralan ang patungkol sa enerhiya, kabilang na ang enerhiya ng isang buhay na tao. Ayon sa mga eksperto sa agham, ay wala pang solidong ebidensya ang makakapagpatunay na mayroong buhay pagkatapos mamatay ng isang nilalang. Gayunpaman, may ilang mga pagsasaliksik at pag-aaral na isinasagawa sa mga bagay na kaugnay nito. Kabilang dito ang pag-aaral ng brain activity ng isang tao habang ito ay nag-aagaw buhay. Una ay ang paghinto ng blood flow. Kapag ang isang tao ay namatay, ang brain activity ay nagbabago. Isa na dito ang paghinto ng tinatawag na cerebral blood flow. Ito ay ang responsable sa pagdadala ng dugo na naglalaman ng oxygen para sa ating utak. Kapag namatay ang isang tao, ay humihinto ang pagtibok ng kanyang puso. Kaya naman, wala na itong kakayahan upang bumomba ng dugo na siyang nagsusupply ng enerhiya at oxygen sa ating mga brain cells. Ang pagkawala o hindi sapat na oxygen sa utak ay nagre-resulta sa pagkawala ng consciousness ng isang tao. Pangalawa ay ang pag-imbestiga sa isang pangyayari na tinatawag na near-death experience. Ang near-death experience o NDE ay isang uri ng karanasan ng isang tao patungkol sa paglalakbay nito sa loob ng isang parang tubo o tunnel. Ayon sa mga nakaranasan nito, ang tunnel na ito daw ay isang lagusan patungo sa paraiso o isang magandang lugar na kung saan ay mararamdaman mo daw ang kapayapaan. Maraming mga eksperto ang nagpapatuloy na alamin ang misteryo tungkol sa bagay na ito. Pangatlo ay ang pag-aaral at paniniwala sa kamalayan ng isang taong pumanaw. May ilang mga siyentipiko ang nag-aaral na ang pagkamatay ng isang tao ay nagiging sanhi ng pagtigil ng brain activity kabilang na ang electrical activity. Ito ay ang aktibidad na nangyayari sa ating utak na kung saan ay nagpapalaganap ito ng mga electrical impulses o mga signal sa ating utak. Mahalaga ito upang maproseso ang ating memorya, pandama, mga bagay na ating nakikita at mga emosyon. Kapag namatay ang isang tao, ang aktibidad na ito ay tumitigil. At panghuli ay ang pag-aaral ng pag-iral ng espiritu o kaluluwa. Bagamat ang mga ito ay nasa ilalim ng iba't ibang mga relihiyon o paniniwala, ang pag-iimbestiga sa usapin patungkol sa espiritu o kaluluwa ay isinasagawa din ng mga eksperto gaya ng mga scientist. May ilang mga eksperto ang naghanap ng mga ebidensya tungkol sa existence ng mga ito. At maaaring bukod sa mga siyentipiko, ay marami din ang nagnanais na imbestigahan ang mga bagay na nauugnay dito. Iba-iba man ang paniniwala, isa lang ang ating masasabi. Ang kamalayan ng isang tao kapag ito ay pumanaw ay isang malalim at malawak na usapin. Mananatili pa rin itong misteryo at marami pang mga bagay ang kailangang alamin upang malaman ang katotohanan sa likod nito. Alam niyo bang ang estimate na bilang ng mga taong nakaranas ng near-death experience o NDE ay nasa 9 milyong katao? Ayon ito sa isang pag-aaral noong 2011 sa Annals of the New York Academy of Sciences. Karamihan sa mga bilang ng NDE ay resulta ng mga seryosong injury gaya ng aksidente na siyang nakakaapekto sa utak ng isang tao.